Ngayon, pag-aaralan natin ang seksyon ng mga pamagat. Pananampalataya laban sa relihiyon. Oo, tinuod gayud, ana-ana kita karon sa pinakaulahing bulan sa tuig. Ngayong taon, 2018, ano ang unang bagay na ano ang pumasok sa isip mo habang papasok tayo sa buwan ng Disyembre? Ito ay, asensya na. Iniisip ko, ang dami kong gustong gawin pero hindi ko nagawa. Ang dami kong ipinangako sa Diyos, pero hindi ko pa rin natapos o nasisimulan. At nagkaroon ako ng pagkakataong talagang balikan at pag-isipan ang bawat buwan na lumipas ngayong taon. At naisip ko, magpasalamat ba ko o magbasol? Alin? Alin sa iyo? Alin ang bahagi ng pag-ibig? Pareho? Pero ano pa nga ba? Alin ang mas mahalaga sa buhay mo? Magpasalamat at magsaya at maging masaya o magsisi, 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 magsisi. Madalas, hanggang ngayon, sa tingin ko ay higit pa hiyon sa pagsisisi kaysa sa pagsasabi sa Diyos, Diyos na ginawa namin ito. Diyos ko, salamat po rito. Pero gayang nabanggit ko kanina, sa pagbabalik tanaw sa nakalipas na ilang taon, naniniwala akong ang Zion Church ay may mas mahalagang mabubuting bagay sa Diyos. Ngunit, habang binabasa ko ang CP para sa araw na ito, naisip ko, bakit pa tayo patuloy na nagsisisi? Hindi ba't ang salitang pagsisisi ay nangangahulugang pagbabalik loob at hindi na muling gagawin? Ngunit, patuloy tayong nagsisisi, ibig sabihin ay patuloy tayong bumabalik sa kasalanan. At ang sipi ngayon ay eksaktong tumatalakay sa ganoong uri ng mga tao. Sa katunting pagbabalik tanaw, binasa namin ang Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 6. Noong huling natapos natin ang Kabanata 8, nilaktawan ko na lang ang Kabanata Siyam dahil ang Kabanata Siyam ay ang epekto ng pagkamatay ni Gideon. At ang nangyari ay, habang binabasa natin ang Kabanata 10, talata 1, sinasabi nito, ngayong pagkatapos mamatay ni Abimelech, sinasabi nito, ngayong pagkatapos mamatay ni Abimelech. Napag-usapan na natin si Gideon noong nakaraan. Pero sabi doon, pagkatapos mamatay ng Happy Medley, sino ang masaya tungkol dito? Ang Kabanata Siyam ay tumatalakay tungkol kay Abimelech. Si Abimelech ay isa sa 70 anak ni Gideon at siya ay lumitaw pagkamatay ni Gideon. Sinabi niya sa mga tao, sige, ngayon mga tao, gusto ba ninyo maglingkod sa 70 kamang hari o sa isang hari? Alin ang gusto mong pagsilbilan? Gusto mo bang isang pastor o 70 pastor? Kaya sabi ng lahat, gusto naming isang hari, monarkiya, isang hari. Ang ibig sabutin ng 70 hari ay kung magkano ang kailangan nating bayaran na 70 beses pa ng buwis. Ang ibig sabot ng 70 hari ay kailangan naton makinig sa 70 tao pa. At kaya, si Satanas ug ang tao, ang tanan nagadawat ug nagapangutana, hatagan sila ni Satanas og duha ka kapilian. Kanunay kining ginahimo niya kanato. Ano ang naging pagpipilian ng Diyos? Ano ang kanilang karapatang maglingkod? Gusto naring maglingkod sa iisang hari na siyang Diyos. Ngunit si Abimelech, sabi niya palayo at sinabi, gusto mo bang maglingkod sa 70 hari o sa akon? Kaya nga, sabi nila, gusto ka naming piliin. Hindi na natin tatalakayin ng husto ang pagpili ng hari at ang pagkagusto sa hari. Ngunit gayon pa man, nadlingkod sila kay Abimelech bilang hari sa loob ng 3 taon. At itinatanong namin sa iyo, sino ang unang hari ng Israel? Ipagpatuloy niyo lang yan mga pare. Ipapakita ko ito sa inyo. Nako,
Hindi mo alam, di ba? Ang ibig sabihin ng Abimelech ay, Abimelech, ang aking ama ang hari. Dapat nga ang Diyos ang hari ko, di ba? Si Saul ang unang hari na pinili ng Diyos para sa kanyang buhay. Si Abimelech ang unang hari na pinili nila para sa kanilang sarili sa loob ng 3 taon. At pagkatapos noon, naglaho na ang lahat. Abimelech, nawasak. Gayunpaman, iyon na ulit tandaan ang kamanghamanghang kwento tungkol kay Gideon, ang dakilang tagumpay at kamanghamanghang gawain ng Diyos sa pamamagitan ni Gideon. At pagkatapos, kaagad-agad pagkatapos noon, muli ang kasakiman ng tao, ang mga pagnanasa ng tao, ang katigasan ng ulo ng tao ay agad na bumabalik. At saka magsisimula ang Kabanata 10. Ngayon, pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Boab, naging hukom si Tola sa loob ng 23 taon at pagkatapos noon, naging hukom naman si Jair. At anong nakasulat tungkol kina Tola at Jair? Si Tola ay nanirahan sa Samir sa lupain ng mga Ephraimita. Naghukom siya sa Israel ng 23 taon at pagkatapos ay namatay. At paano naman? Habang naroon, bumangon ng Gilead at naghukom sa Israel ng 22 taon at siya'y nagkaroon ng 30 anak na lalaki at sumakay sa 30 dalaga. Anong ibig sabihin yan? Ano ang Doughty noong panahong ilon? Mayroon siyang 30 anak na lalaki. At mayroon din siyang 30 BMW. Isang bagay na tulad miyan. Iyon lang ang tungkol diyon. At saka ang talata 6 ang pinakatampok. At pagkamatay nila, ang mga anak ni Israel ay muling gumawa sa kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal at sa mga Eseroth, sa mga Diyos ng Aram, sa mga Diyos ng Sidon, sa mga Diyos ng Moab, sa mga Diyos ng mga anak ni Amon, at sa mga Diyos ng mga Filisteo. Ilang Diyos ang kanilang pinaglingkuran? Ilang uri? Ito ang pandaigdigang pagtitipon ng mga Diyos. Ito ay isang hipnolohiya ng Diyos ng mga idolo. Ang pahayag, tandaan, ay napunta kay Gideon, Deborah, Gibeon, at Tibite. Kung kaya mo, balikan mo ang mga hurado 8-28. Sinasabi nito, ang mga Midyan ay nalupig sa harap ng mga anak ni Israel at hindi na nila itinaas pa ang kanilang mga ulo. At ang lupain ay natahimik sa loob ng 40 taon sa mga araw ni Gideon. At sinasabi ng ibang mga talata, ilang taon na ang nakalilipas na nagtamasa ng kapayapaan ang lupain o ang mga Israelita noong panahon ni Gideon. O ganong hukom tanga ba? Ang ganyang uri ng pahayag ay nagtatapos sa Gideon, wala na. Para sa natitirang bahagi ng mga hukom, walay nabanggit kung paano ibinigay ng Diyos ang mga ito sa mga Hudyo noong panahon ng genocide na ipo. At tila dati ay sumasamba sila sa 1 o 2 idolo. Ngunit ngayon ay sumasamba na sila sa pinakamaraming idolo hanggat maaari. Ano ang dahilan ng matinding pagbagsak ng prinsepeng ito na nag-aalangan sa mga panahong ito? Ano ang dahilan kung bakit nila binawi ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at hurupog para sa pag-ibig? Dito ko rin na itanong sa sarili ko, bakit ba ako patuloy na nagwawala? Sa madaling salita, bakit ako patuloy na natalo sa laban o bumabalik sa kasalanan? Tinipingnan ko ang mga taong ito. Sinasabi ko, nako, mga tao, masasamang tao. Pero sa pagkakataong ito, ay naitanong ko sa sarili ko, hindi ba't ikaw ito, Sam? Hindi ba't palagi mo na lang binabawi yan? Sa bawat pagkakataong may pagkakataon ka, sa bawat pagkakataong walang nagbabantay sa iyo. At kailangan nating tanungin ang ating mga sarili, ako ba ito? Ako ba ito? At sa bawat pagkakataon, ang kasalanan ay lalong tumitindi.
lumalaki ang kapasidad nito at lalong nagiging malubha. Kung hindi natin ipipigil ito, ang siklong iyan, ang bulang niyebing ito, ay makakagawa lamang ng tama. Kaya dalangin ko na sanang ngayong taon ay matapos na natin ito, bawat isa sa atin. Ito ay isang napakahalagang bagay dahil malaki ang kaugnayan nito sa kung anong uri ng pananampalataya mayroon tayo. Kaya kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Kumusta ang akong buhay pananampalataya? Totoo ba ang aking pananampalataya? At kung maitanong mo sa sarili mo ang tanong na ito, bakit ko pinananapili ang aking pananampalataya? Ano ang dahilan kung bakit ka pumupunta sa simbahan? Anong dahilan kung bakit ka naniniwala kay Jesus? Kung wala kita'y igong rason nga magpapabiling magtotoo, diligrayod kita mula hutay. Ang mga paghihirap at kapihatian ang siyang magpapabagsak sa aton. At kahit manatili tayong may pananampalataya, hindi ka nito bibigyan. Pangutano na to atong kaugalingon. Nganong dun ako'y pagtuo? Nganong sige kog simba? Nganong nag-ampo ko? Para ba sa seguridad? Ang seguridad, kung pag-uusapan ay, medyo hindi ako mapakali o nakukonsensa ako dahil hindi ako nagsisimba o hindi nagdarasal. Ayun ba ang dahilan? Seguridad. Dahil gusto kong muadto sa langit. Kung dili na ko huptan ang pagtuo, dili ko makaabot dito. Tinuod man. Mao ba kaan ang rason? O nananatili ba akong may pananampalataya para mapanatili ko ang isang desente, magandang buhay kumpara sa iba? At nagkataon lang na ang Kristyanismo ay isang mas mahusay na relihiyon kaysa sa inaakala ko, kaysa sa iba? Kung may ganito, itinatanong ko ang mga ito para matulungan kang tanungin ang iyong sarili. Ano ang tunay na dahilan ng aking pananampalataya? Kung gaano nga, kung ang sagot natin ay parang gaanon, sa totoo lang, ang ating pananampalataya ay nagiging daan at paraan lamang upang makamit natin ang isang bagay. Ang pananampalataya ko ba ay isa lamang paraan upang pagpalain, upang maging matagumpay? Ang pananampalataya ko ba ay isang paraan upang mapunta sa langit sa isang lugar na hindi ko talaga alam, ngunit isang bagay sa isang lugar na dapat sana ay talagang mabuti? At saka ko tinatanong ang sarili ko, ngayong taon, mabuti ba ang ginawa ko sa harap ng Diyos? Napakahirap na tanong para sa akon. At saka, gusto ko ring tanungin mo ang iyong sarili. Ang iguguhit ko ngayong taon, maganda ba ang nagawa ko pagdating sa pananampalataya? Mayon tayong mga tungkulin. May tungkulin ako bilang isang pastor. Lahat tayo ay may mga tungkulin bilang elder ng 18 miyembro ng Simbahan ng Estados Unidos ng Amerika at bilang mga Kristiyano. At tinupad ko ba ang tungkuling iyon? Karamihan sa pananampalataya ay gumagana bilang isang obligasyon. Masasabi kong nagawa ko ang aking mga tungkulin. Nagsisermon ako linggo-linggo. Ginawa ko, bumisita ako sa mga bahay at ospital. Nanalangin ako nang magbukang liwayway na. Ginawa ko ito, ginawa ko iyo. Ngunit muli, ang tanong ay, talaga nga ba itong nagmula sa pananampalataya? Kung hindi palaga, tunay na mula sa tunay na pananampalataya. Maari itong maging isang relihiyosong gawain. Ang pamagat ng mensahe ngayon ay pananampalataya laban sa relihiyon. Ang pananampalataya ay tumutukoy sa tunay na pananampalataya, relasyon sa Diyos, laban sa relihiyon, isang kalipunan lamang ng mapaniniwala at gawain.
Kaya kung hindi tayo mag-iingat, ang ating pananampalataya ay maaring mauwi sa pagsasagawan ng relihiyon o kung saan ang mga pamantayan ng buhay ay nagiging mas komplikado at nakapirme at mga patakaran na tinukoy ng mga patakaran ng tao. Kaya masasabi kong, oo, maayos ang ginawa ko. Naging mahusay ako bilang pastor dahil sinunod ko ang lahat ng mga patakarang ito. Hindi ko ginawa ang mga masasamang bagay na hindi ko dapat gawin. Pero nakakatulong ba iyon? Siguro isang mahusay na pastor. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Sinisiguro kong mapupunan ko ang oras ko, may sasagawa ang lahat ng sermon at naroon ako at nananalangin. Iyan ba ang dahilan kung bakit ako kwalipikado para masabi kong maganda ang ginawa ko ngayong taon? Anong masasabi mo, Noy? Nasabun mo ba? Hindi ko ginawa. Hindi, tama ka. Hindi ako maaring tumanggi dahil sa palagay ko maaring sabihin ng ilan, mas marami kaming nagawa kaysa sa tingin ko, masasabi mong, mas marami akong oras na ginugol dito sa simbahan kaysa sa ibang mga pastor na ginugugol ang kanilang oras sa kanilang simbahan. Ngunit, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa etika at moralidad. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa kung ano ang kailangan kong gawin o kung ano ang ginagawa ko kumpara sa ibang tao. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na masusukat sa ganong paraan. Kung hihilingon sa akin ng Diyos, halimbawa, 100%, 100, at pagkatapos ay nagbibigay ako ng 80, 80, habang ang iba ay nagbibigay ng 60. Maayos ba ang ginawa ko? Ang uban makahimo o kapatan, ang uban kan uman, ang uban kapituan, apan ako kawaluan. Pero kung hinihingi sa akin ng Diyos ang 100, maayos ba ang ginawa ko? Sa kalibutan, muingon ang moralidad nga, oo ni abot ka o kawaluan, maayo na. Pero hindi ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi isang gawain. Ang pananampalataya ay isang pakikibaka upang sumunod sa Diyos at makita kung ano ang maaring sabihin lamang ng Diyos o hindi. Iyan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagtatanong sa Diyos, Diyos, mabuti ba ito? Sa halip na sabihing, nako, ang ibang tao ay naka 8-0, ako naman ay naka 9-0, kaya mas maayos ang ginawa ko. Hindi nito sinasabing o ang mundo. Ayon sa batas, ito, at ayon sa mga opisyal na batas sa trabaho, ito, kaya ginawa ko ang iniwan ko para hindi ako tumakbo. Hindi, ang pananampalataya ay tungkol sa pagtananong, Diyos, Diyos, sapat na ba iyon? Naparito ba ako para maabot ang mga pamantayan mo? Diyos? Kaya mula rito, magpapatuloy tayo sa isa pang sipi. Isang magandang halimbawa na ipinakita sa atin ni Jesus tungkol sa magkakaibang pamantayan ng pananampalataya at pagsasagawa ng relihiyon. Noong panahon ng mga hukom, ang mga Israelita ay mas nakatuon sa relihiyon kaysa sa pananampalataya. At sa gawaing pangrelihiyon, kung hindi tayo mag-iingat, sasabihin natin, ganito ang ibinigay ko at ganito ang ginastos ko, ganito rin ang hinihiling ko. Pumasok tayo sa ganitong mentalidad ng pagiging mamimili na iniisip na dahil ganito kalaking handog at panalangin ang inilalaan ko, kailangan akong gantihan ng Diyos ng ganitong uri ng pagpapala. Iyan ang relihiyon. Iyan ay idolatriya. At ang mga Israelita ay naglingkod sa Diyos sa paraang katulad ng paglilingkod ng ibang mga bansa sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagpapalit lamang ito ng pangalan, pagpapalit ng bagay, ngunit naglingkod sila sa Diyos sa parehong paraan na ang mga iba ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan.
Kaya ngayon, habang binabalikan natin ang nakaraan, sa palagay ko ito ang isang bagay na kailangan nating talagang pag-isipan at pag-isipan ngayong taon. Ang ating Diyos ba talaga ang buhay na Diyos na aking pinaghihirapan, sinusubukan kong hingin sa Kanya, at ito ang magiging ganap na pamantayan para sa akin? Anong mabuti para sa akon? O naglilingkod ba ako sa Diyos sa paraang naglilingkod din ang ibang mga relihiyon sa kanilang mga Diyos? Naglilingkod ba ako sa Diyos at umaasa mula sa Diyos tulad ng inaasahan at paglilingkod ng ibang tao mula sa Biblia? Sa laktod, dili kita makasiguro. Pinaagi lang sa pag-adto sa simbahan ug pag-ingon, Kristiyano ko ug nagtuo kang Hesus o paghimo kaniya nga bayani. Hindi ko ito pinakinggan kahit kailan. Ang keso nato dahil ito ang nakita ko ng napakaraming beses, lalo na pagkatapos kong mapunta sa mundo ng Asya. Siyempre, ang kanlurang mundo ay may iba't ibang uri ng mga idolo, ngulit mayroon tayong pinagmulang ibang mga relihiyon mula pa noong unang panahon na sinusundan ng ating mga magulang at lolo't lola. Ang mentalidad ng iba't ibang uri ng mga gawaing pangrelihiyon ang inilalapat sa pamumuhay Kristiyano. Kaya naman, ang Diyos ay minsang tinatrato na parang isang multo. Kaya nga, kapag gumawa ng mabuti ang Diyos sa mga tao, tulad ng sa pamamagitan ni Gideon, ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili. Diyos ko, may kung anong epekto? At nun ay lubos na sumusunod ang mga tao sa Diyos. Pero pagkatapos, sa sandaling mawala ang epektong iyon, hindi na nila iyon makita. Pagkatapos ay bumalik sila sa ibang mga Diyos. Kung tunay ang ating pananampalataya, ano man ang mangyari, kailangan itong patuloy na manatili. Pero kung ang ating pananampalataya ay hindi tunay, isang gawaing pangrelihiyon lamang, depende na lang iyon sa pangyayari. Depende kung paano ako tinatrato ng Diyos ngayon. Nagbabago at lumilihis ba ang aking pananampalataya depende sa kung ano ang nararamdaman kong pakikitungo sa akin ang Diyos ngayon? At kaya, dumako tayo sa isa pang sipi sa bagong tipan, Lucas 18 to 27. Sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 27, Dungnan og dungan gayud nato kining basahon sa tingob, mga igsuon sa pagtuo. Babasahin ko ito para sa iyo at maari mo itong sundan. Gipangutana siya sa kalider, maayong magtuturudlo unsay buhaton ko aron makapanunod sa kinabuhing dayon. Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti maliban sa Diyos lamang. Ang mga sugo, anyo panapaw, pagpatay, pangawat o pagbakak, tahura imong ginikaanan. Miingon siya, gituman ko na kini sukad pa sa pagkabata. Pagkadungog ni Jesus, miingon siya, ato na lang ang kulang mimo. Ibaligya ang tanan mong kabtangan, ihatag sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi sa langit. Unya, sunod ka nako. Mungit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y naparoon na lubhang malungkot o siya'y lubhang mayaman. At tiningnan siya ni Jesus at sinabi, gaano kahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos? Sapagkat mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom at para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ng agila at sinabi nito, kung gayon na maaring maligtas. Pero, aniya, ang mga bagay na imposible sa mga tao ay posible kapag naitatag niya. Ang binata at mayamang lalaking ito, isang mayaman at batang pinuno, ay relihiyoso. Nagtanong siya, at paano hinanap ng mga relihiyosong tao ang buhay na walang hanggan? Ano ang tahulugan ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, kahit ang mga taong hindi relihiyoso ay naghanap ng buhay na walang hanggan. Tama ba? Lahat ng tao ay naghahangad ng buhay na walang hanggan o buhay na walang hanggan.
Ang binata na ito ay relihiyoso? Ano ang gagawin ko upang magmana og buhay na walang hanggan? Ano ang problema niya? Ano ang problema tungkol sa kaniyang prefugiosity? Ano ang problema sa kaniyang kahulugan ng pananampalataya? Maoy ba siya'y pananampalataya? At maging maingat tayo sa pagsagot sa tanong na ito dahil tila mas magaling siya kaysa sa akon. Marami sa amin ang hindi kailanman naging ganito ang hitsura. Sinabi niyang itinago niya ang buong batas mula sa paggamit. Tama ba? Napigilan mo na ba ang paggamit ng lahat ng batas? Hindi pa. Mukhang isa siyang talagang maunlad na lalaki at matagumpay na lalaki at bata pa. Bakit naman maghanap ng ganito kagandang lalaki ang isang babaeng walang asawa? Karamihan sa mga shares, muragayag lahat ng iba, napakayaman. Batang pinuno, purihin ang Panginoon. Ano ang iyong nararamdaman? Ngunit, kumusta naman ang kaniyang pananampalataya? Kaya naman, nakikita niya ang isang problema, isa sa mga problema. Ngunit una sa lahat ay iniisip niya na ang pananampalataya ay maaaring mapalakas sa pamamagitan ng kaniyang mga kilos. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na nabubuo sa pamamagitan ng ating mga kilos at pagsasagawa. Siyempre, ang pananampalataya ay maipapahayag sa pamamagitan ng ating mga kilos at gawain. Ang pananampalataya ay nagmumula sa salita. Ang pananampalataya ay isang kaloob ng Diyos. Hindi siya isang bagay na dapat gawin. Parang isang hamon. Ano ang magawa to? Upang magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa halip na ibutang ito sa kanya ng Diyos, aktibo niyang sinisikap na manahan kahit papaano ang buhay na walang hanggan. Mayroon siyang doktrina na kailangan niyang umakyat sa isang tiyak na antas. Alam mo, tulad ng mga Shaolin Kung Fu Masters na yan, kailangan nila, naglilibot sila para maghanap ng ibang master na mas magaling sa kanya at humihingi sa kanya ng Sifu Tiki. Turuan mo ako ng isang galaw o kung ano man. Turuan mo ako nito. Bigyan mo ako ng kapangyarihang ito. Kaya malamang nakita niya si Jesus at naisip, sinusunod ko ang lahat ng mga batas na ito at ginagawa ko ito at naniniwala at sumusunod sa lahat ng mga bayaning ito mula pa noong bata pa ako at mayroong isang bagay na wala ako. Nawawala ako. Aba, itong lalaking ito, itong Panginoon ni Jesus, mukhang nasa kanya na ang lahat. Kaya lumapit siya sa kanya at tinanong siya, ano ang magagawa ko? Ano ang maituturo mo sa akin? Alam mo ba ang sekretong iyan? Hindi na ito isang bagay na makakamit naton sa pamamagitan sa atong mga gawa. Binuo niya ang kanyang kabanalan mula pa noong kanyang kabataan at sa gayon ay lumapit upang bumati kay Jesus. Muli, may mali rito. Anong sinabi niya? Sabi niya, mabuting guro at agad siyang hinarap ni Jesus. At dugan siya ng may mabuting intensyon at mabuting puso, mabuting asal, marahil. Sabi niya, mabuting guro ang gandang pagbati. Ngunit agad siyang hinarap ni Jesus. Anong ibig mong sabuhin, mabuting guro? Nakaka-turn off agad sa kanya. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Bakit mo ginagamit ang mga pamantayan para husgahan at kilalanin na mabuti ako? Sinasabi ni Jesus, kung tunay kang may pananampalataya, kung tunay kang naniniwala, kailangan mong mapagtanto, ang Diyos lamang ang mabuti. Diyos lamang ang nagpapasya kung ano ang mabuti. Nagpasya siya at malamang isa lamang itong pagmemorya, isang malaking puso, ngunit ganon na ayon. Mabuting guro, pero ang itinuturo ni Jesus bro,
Nakikita ko ang puso niya at ang pananampalataya niya. Bakit mo sinunod ang simbahan kung ito ay ibinigay naman ni sinasabi ni Jesus, ang taning pamantayan ng kabutihan, ang taning ganap na kabutihan ay ang Diyos mismo. At doon mo dapat napagtanto, naku, noon ko pala naisip na dati ay magaling ako. Akala ko dati magaling ako, kailangan kong mamatay ng kaunti. Kung ang Diyos lamang ang mabuti, wala nang iba pang mabuti maliban sa Diyos. Akala niya'y namuhay siya ng mabuti, ngunit sinabi ni Jesus, walang mabuti kundi ang Diyos ng lahat. Ano ang ginagawa niya? Ginagawa siya nito na aray hindi mabuti ay ginagawa siyang makasalanan at walang magawa? Unya miingon si Jesus kaninya, ipagbili ang lahat ng kanyang nakamit sa mga mahirap. Sinabi ni Jesus, kung gayon, kung naniniwala ka na mayroon kang pananampalataya, patunayan mo na kaya mong sundin ang ganap na katotohanan. Gustong-gusto ni Jesus na gawin ang parehong bagay na itinuturo niya sa kanila kung paano makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang panalawang bagay ay ang pagsisikap na libre ang revive. Suriin ang pananampalataya nito. Ang ibig niyang sabihin ay huwag mong iasa ang iyong pag-asa sa mga bagay na makamundo, kundi tunay na ilagak mo ang iyong pag-asa at ang lahat ng bagay sa Diyos. Yan ang pananampalataya. Kahit wala ka ng kahit ano, basta't kasama mo ang Diyos, dapat ayos ka lang. Iyan ang pananampalataya at tanggapin ang mga Israelita sa panahon ng lupon ng mga hukom. Napakarami pa nilang ibang bagay na maaasahan. Kaya nang magpadala ang Diyos ng isang bayaning tulad ni Gideon, ang Diyos ang numero uno sa chart ng mga billboard. Parang Diyos. Ngunit kapag ang Diyos ay wala talagang ginagawa sa pamamagitan ng mga hukom o ang mga hukom ay wala talagang ginagawa upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos, isinusulat niya dito. At ang mga hanay ng ibang mga Diyos, ang mga anak ni Amon, ang mga Diyos ng mga Pilisteo, ay lumabas sila sa chart. Numero 1, 2, 3, 4, 5. Kaya nagpasya silang maglingkod sa mga demonyong iyon. Ang kailangan nating pag-isipan at itanong sa ating sarili, ang Diyos ba ay nasa chart ng aking buhay? Pataas at pababa. Depende sa kung gaano kalaking kahirapan ang ibinigay niya sa akin. Depende sa kung anong klaseng kalagayan ako, kung saang lugar ako nakatira, sa lumang hotel, mga sagot na natanggap ko mula sa aking mga panalangin. Bueno, naglinis na ang binatilyong ito at hindi tugma ang kanya mga kilos, aniya. Sinunod ko ang mga batas na ito, ginawa ko ang pagsasagawa, ngunit ang pagsasagawang iyon ay hindi, kaya hindi ito tugma sa kanyang mga kilos at salita. Ang kaniyang kabanalan ay isa lamang malisyosong gawain upang ipagmalaki ang kaniyang sarili, hindi ang tunay na pananampalataya. Hindi naman talaga ito naluto at iyon ang nagpapatakot sa akin. Lahat ng mga bagay na ito na masasabi ko, nagawa ko. Lahat ng mga bagay na ito na masasabi ko, ginawa ko bilang isang pastor, ginawa ko bilang isang Kristiyano. Practice lang ba iyon? O talagang tunay nga ba ito? Huminga, dahil mahal ko ang Diyos. Ito ang kailangan natin sa atong mga sarili kapag namumuhay tayo bilang Kristiyano. Kung talagang mabibigo tayong mamuhay ng tunay na Kristiyano, palagi tayong mahuhulog sa ating sariling landas. Sino ang pinakadakilang idolo? Alam mo? Alam ng lahat? Ako. Ako ang naako sa lahat ng to. Kaya nga ito, tinatawag na Idol Island. O kaya naman ay ang iba ko pang pinahahalagahan. Ang mga laro ko, ang mga anak ko, ang mga magulang ko, ang mga mahal ko sa buhay, ang kotse ko, ang bahay ko, ang mga gamit ko. Lahat ay may kinalaman sa buhay, maging ang buhay.
Hindi mahalaga kung gaano karaming oras ang ginugugol natin at kung gaano karaming handog ang ibinibigay ko. Dahil ang mga ito ay taos pusong nagmumula sa ating tunay na relasyon sa Diyos. Sinasamba natin ang Diyos ng sanglibutan nang may pagpapahayag na hindi na natin kayang mabuhay nang wala siya. Iyan dapat ang ating pagsamba at buhay. Sa bawat pagkakataon, sa halip na hanapon ang Diyos bilang Diyos, tulad ng binatang ito, ang Diyos na karapat-dapat ang siyang buhay ko. Nabubuhay lang sa bawat sandali, sinasabing, Diyos mabuhay man ako o mamatay, hindi ako maaring mabuhay, hindi ako maaring mabuhay, hindi ako maaring magpatuloy ng wala ka. Nakikipaglaban lang sa Diyos. Diyos ko, tama ba ito? Gusto mo ba ito o ayaw mo nito? At nahihirapan sa sarili ko. Diyos ko, kung ayaw mo nito, hindi ako makakabalik sa dati. Kaya kong magbago. Sa halip na sabihing, Diyos ko, maari ka bang magbago para sa akon? Kung gayon, ibigay mo na lang sa akin, ibigay mo na lang sa akin ito, kaysa gawin iyon at sabihing Diyos ko, kahit hindi ito kamangha-mangha, kung hindi mo ito magusto man, tatalikod na lang ako. Dalangin ko na ang ating pagsamba, ang ating pananampalataya ay maging apat, taos-puso, sa halip na magsagawa ng relihiyosong gawain. Gustong-gusto kong gawin ng mga bagay-bagay dahil kailangan, dahil Kristiyano ako, sa halip na sabihing, aba, ginawa ko ito, ginawa ko iyon. Talagang totoong bumababa, inaalis ang lahat ng bula at lahat ng dekorasyon ng buhay ko. Salamat sa Diyos, kailan matapos ang lahat? Pero ginawa ko naman lahat ng iba pang bagay sa buong taon na ito. Para patunayan sa sarili ko na sapat na ako, para patunayan sa sarili ko o para patunayan sa ibang tao na mas magaling ako kaysa sa iba. Ginawa ko ang lahat ni ito. Pero alisin mo lahat ng pride at lahat ng yon. Naniniwala ba talaga ako sa Diyos? Ginagawa ko ba talaga ito dahil kaya ko naman talaga? Maglaan tayong ilang oras para sa isa't isa bago lumipas ang taong ito at tanungin ang ating mga sarili, gaano karami kung alisin ko ang lahat ng iba pang mga bagay ang natitira pang pananampalataya sa akin. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, kaya ko bang ibenta ang lahat ng mayroon ako? Kaya ko bang kunin lahat ng meron ako? At kapag wala na akong natira, meron pa ba ako nito? At naniniwala pa rin ako kay Jesus? At naniniwala pa rin ako kay Jesus. Sabi ni Jesus, ang buhay na walang hanggan ay ang sarili, lahat ng mayroon ka, lahat kayo. Lahat kayo. Kaya, kapag ganito katotoo ang ating pananampalataya, kahit na maging masama o mahirap ang mga bagay-bagay o maging maayos at madali ang mga bagay-bagay, makakasama pa rin natin ang Panginoon. Hindi kami sasamba sa mga ibang Diyos o sa mga Filisteo, sa mga ibang Diyos ng mga Amonita. Iisa lamang ang Diyos na ating sasamba. Manalangin tayo. Ama namin sa langit kami. Salamat sa pagbibigay sa amin ng oras na ito upang pagnilayan ang aming pananampalataya. Ama, napakaraming pagkakataon na nakagawa tayong mga bagay-bagay dahil napakaraming pagkakataon na naroon tayo noon. Mas aksyon iyon kaysa sa totoo lang. Ama, bago lumipas ang taong ito, gusto naming talagang isipin ang aming mga sarili at ang aming pananampalataya at Ama, gusto naming isang tabi ang lahat. At ikaw at ako lang, ikaw at bawat isa sa atin. Kailangan nating tanungin ang ating sarili tungkol sa pananampalatayang mayroon tayo. Ama, tulungan mo kaming tapat na lumapit sa iyo at patawarin kami. At kailangan mo kaming bigyan ng pananampalataya, Ama.
Kailangan namin na ibigay mo sa amin ang regalong iyan ug naniniwala kami na iyon ang dahilan kung bakit naparito si Jesus sa lupang ito habang ipinagdiriwang natin ang Pasko, ang pagdating ni Heso Kristo. Ano nga ba ang silid na nilikha noon? Ang dahilan kung bakit ka dumating? At Ama, tulungan mo po kaming matanggap ang kaloob na iyon ng pananampalataya at Ama, tulungan mo po kaming huwag nang bumalik sa ibang mga Diyos-Diyosan. Tulungan mo kaming hindi ka magustuhan bilang isa lamang Diyos-Diyosan o isa pang Diyos. Ngunit tulungan mo kaming tunay na magkaroon og kaugnayan sa iyo. Tunay na maranasan ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya sa aming mga buhay. Aglay ang mga pusong nagpapasalamat, itinataas namin sila sa isang bagay na aming dalangin na sana'y matanggap ninyo. Purihin ang iyong pangalan at Ama, alalahanin mo po ang bawat isa. Ang bawat miyembro ng simbahan ay nagsusumikap ng husto sa mundong ito sa pamamagitan ng mga kairapan at maging ng mga pag-uusig upang sila ay makahanap ng ikabuhay. Bukod pa riyan, binibigyan ka namin ng thanksgiving para sa iyong bahay, para sa maraming iba't ibang bagay. At Ama, mahirap, ngunit tunay nilang ibinabahagi sa iyo ang kanilang puso at pagmamahal. Kaya, Ama, dalangin namin na ipakita mo sa kanila ang iyong pagmamahal at bigyan sila ng karagdagang lakas at pananampalataya at ang kakayahang malampasan ang lahat ng mga paghihirap ng mundong ito. At hayaan mo sila habang sila'y mga biyaya ng langit at gayon din ang umaapaw na kayamanan ng lupang ito. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Salamat, Mel.